Unsaid PH. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng gamit sa bahay, yung cabinet pa yung pinag-aawayan namin. Hindi yung TV, hindi yung ref, hindi yung luma naming sofa na amoy alikabok at mantika. Yung cabinet talaga. Yung kahoy na matagal nang may tama na kapag binuksan mo, may tunog na parang may hinahatak sa loob. Pero siguro, ganun talaga. Minsan, yung bagay na pinaka hindi mo pinapansin, yun pala yung may pinakamalakas na kapit sa buhay nyo. Nagsimula to nung lumipat kami sa bagong inuupahan sa May Padyo, Caloocan, isang ordinaryong bahay sa looban, yung tipong pag umulan, maririnig mo yung patak sa yero ng kapitbahay at pag madaling araw, may nagtitinda ng pandesal na sumisigaw sa kanto. May aso sa labas na laging nangangalmot sa gate. May tricycle na dumadaan na parang laging nagmamadali. Normal dapat. Pero may bigat sa loob. Hindi ko maipaliwanag nung una. Akala ko dahil sa pagod lang. Kakalipat, kakabuhat, kakalinis. Akala ko dahil sa nanay ko. Si mama, na simula nung na-stroke si papa, parang palaging nakasiksik yung takot sa boses niya. 3 lang kami sa bahay. Ako, si mama, at yung kapatid kong lalaki na si Anton. 20, tambay by choice, pero kung magpaliwanag, parang biktima ng mundo. Ako yung panganay. Ako yung nagbabayad ng upa. Ako yung laging, sige na, para lang hindi na kami mag-away. Kaya nung araw ng lipat, hindi ko na pinagdiskitahan yung cabinet. Kahit na nung binaba namin sa truck, parang may kumalabog sa loob niya. Kahit alam kong empty na siya. Baka naiwan yung martilyo, sabi ni Anton, nakasmirk. Wala ngang laman yan, sagot ni mama, pero hindi niya tinignan yung cabinet. Umiwas siya ng tingin, parang may ayaw siyang makita. Ako naman, napatingin. Yung cabinet, hindi siya tulad ng mga moderno na laminated. Solid na kahoy, dark brown, may ukit na bulaklak sa gilid pero kupas na. Yung hawakan, bakal na may kalawang sa ilalim. Yung pinto, 2 panel. At sa gitna, may maliit na salamin. Yung salamin na medyo cloudy, parang may hamog kahit tuyong-tuyo ang paligid. Ma, bakit ba ito pa rin yung dinala mo? Tanong ko, kunwari casual. Ang bigat, pwede naman tayong bumili ng bago. Tumigil si mama sa pag-ayos ng plato. Tinignan niya ako, tapos ngumiti ng konti. Yung ngiting pagod. Yan na lang yung natira sa lola mo. Saka, kasya lahat dyan. Kasya? Ulit ko. Ma, puro amoy lumang aparador to. Parang may basa. Huwag ka nang maarte. Singit ni Anton, buhat yung isang kahon ng sapatos. Libre na nga eh. Libre. Yun yung unang salitang tumama sa akin. Kasi sa totoo lang, wala namang libreng bagay. Lalo na kung galing sa matagal ng nakaraan. Nung gabi ng unang araw sa bagong bahay, hindi ko agad inayos yung cabinet. Naiwan siya sa sala, katabi ng bintana. Yung ilaw sa poste sa labas, tumatama sa salamin niya. Gumuguhit ng mahina. Parang mata. Nagluluto si mama ng sardinas at miswa sa kusina. Si Anton naglalaro sa cellphone, nakasandal sa pader, naka-earphones, nag-iisa sa mundo. Anong ulam? Tanong ko. Miswa, sagot ni mama. Kain ka na, pagod ka. Ma, bukas ayusin natin yung cabinet ha. Ilagay natin sa kwarto mo para hindi sagal. Hindi siya sumagot agad. Narinig ko lang yung kutsara na tumatama sa kaldero. Ting, ting. Ma, ulit ko. Wag na, sabi niya bigla, mahina. Diyan na lang muna. Bakit? Tanong ko, automatic. Tumingin siya sa akin. Sa mata niya, may bagay na parang gustong umalis pero pinipigilan. Basta, sabi niya, diyan na lang muna. Sa buhay namin, madaming basta. Pero yung basta ni mama, laging may kasamang takot na tinatago niya sa gawaing bahay. Parang kung maghuhugas lang siya ng pinggan, mawawala yung bigat. Kumain kami. Tahimik. Rinig ko yung sipol ng hangin sa bintana, yung tunog ng kutsara sa plato, yung mahinang video ni Anton sa earphones niya na tumatagas pa rin. Tawa ng vlogger, music, click-click. Pagkatapos, pumasok si mama sa kwarto niya.
Si Anton sa kwarto niya rin na dati naming stockroom, ngayon parang cave. Puro damit, chargers, posters, amoy yosi kahit sabi niya hindi siya nagyoyosi. Ako, naiwan sa sala, nagliligip, at sa corner ng mata ko, andun yung cabinet. Hindi ko alam kung bakit, pero napalapit ako. Hinawakan ko yung hawakan. Malamig. Mas malamig kaysa sa dapat sa isang gabi na mainit at humid. At nung hinala ko yung pinto, may tunog. Hindi yung normal na squeak, parang hininga. Krrk. Parang may kumikiskis na kuko sa kahoy sa loob. Napatigil ako. Pinakiramdaman ko yung hangin. Walang fan, pero parang may draft na lumabas sa loob ng cabinet. Amoy lumang papel, amoy mothballs, tapos may halong matamis na parang sampagitan na natuyo. Hello? Bulong ko. Tapos natawa ko sa sarili ko. Ano ba? Binuksan ko pa rin siya. Empty siya. Wala. Shelf lang na kahoy, may alikabok, may konting stain na parang tubig na natuyo. Sa ilalim, may maliit na drawer na hindi ko pa nabubuksan. Sinara ko ulit. Inisip ko, okay, cabinet lang. Pero nung tumalikod ako, sa salamin ng cabinet, nakita ko yung reflection ko. Normal. Tapos may dumaan sa likod ko. Mabilis. Parang anino. Napalingon ako. Wala naman. Sala lang. Pintuan sarado. Bintana sarado. Tahimik. Bumalik ako sa salamin. Ako pa rin. Pero yung mata ko sa reflection, parang nakatingin pa rin sa likod, kahit ako nakaharap sa salamin. Napalunok ako. Ramdam ko yung tibok ng puso ko sa lalamunan. Pagod ka lang, sabi ko sa sarili ng masyadong mabilis. Matulog ka na. Pero hindi ako agad nakatulog. Sa kwarto ko, rinig ko yung sala. Yung bahay, bago sa akin, pero yung tunog niya parang luma. Yung yero, kumalakaluskos. Yung kahoy ng sahig sa may sala, may tik-tik na lumulundok kahit walang tumatapak. Bandang 2:00, may narinig akong tunog na mas malinaw. Tok, tok. Hindi sa pinto. Sa kahoy. Sa direksyon ng cabinet. Pinilit kong hindi bumangon. Pinikit ko yung mata ko ng mahigpit. Pero mas narinig ko yung sarili kong paghinga. Parang may nakikinig din. Tok, tok, tok. 3 beses. Parang code. Tapos tumigil. Walang sumunod. Walang footsteps. Walang boses. Kinabukasan, habang nagkakape si Mama sa mesa, sinabi ko, Ma, narinig mo ba kagabi? Parang may nakakatok sa sala. Hindi siya nagulat. Yun yung unang red flag. Hangin lang yan, sagot niya agad. Bago yung bahay, may mga tunog pa. Ma, hindi hangin. Parang tok-tok sa kabinet. Napatigil si Mama sa paghalo ng kape. Tinignan niya si Anton na kumakain ng pandesal, tahimik. Anton, wag mong gagalawin yung kabinet. Si Anton, umangat yung kilay. Ha? Bakit? Anong meron sa cabinet? Basta, sabi ni Mama, mas firm. Wag. Ay wow, sabi ni Anton, tawa na may inis. Cabinet na nga lang, bawal pa. Ano to, shrine? Anton, warning ni Mama. Ako naman, hindi ko mapigilan. Ma, ano ba to? Bakit parang takot ka? Tumanggo si Mama ng konti. Parang inaamin niya sa sarili niya na wala na siyang choice. Yung cabinet, galing yan sa lumang bahay ng lola mo. Yung bahay na nasunog. Nasunog? Ulit ko. Alam kong may kwento si Mama tungkol sa sunog, pero laging chopped, laging incomplete. Oo, sabi ni Mama. Nasunog. Pero yung cabinet, hindi. Bakit? Tanong ni Anton, biglang interesado. Anong special dyan? Magic cabinet? Umilang si Mama. Hindi magic, pero wag niyong bubuksan yung drawer sa ilalim. Drawer? Tanong ko. May drawer? Pinandilatan ako ni Mama, hindi galit, takot. Wag. So syempre, lalo akong kinabahan. Pag-alis ni Mama para bumili ng gulay, naiwan kami ni Anton. Nasa sala siya, nakahiga sa sofa, naglalaro. Uy, sabi niya, hindi tumitingin. So, drawer daw ha? Tingin mo may ginto? Anton, sabi ko, wag mong gagawin yon. Relax, sabi niya, tawa. Joke lang.
Pero alam ko si Anton, kapag sinabi mong wag, lalo niyang gagawin. Kasi yun yung paraan niya para maramdaman na may kontrol siya sa buhay niya. Gabi ulit, pag-uwi ko galing trabaho, admin ako sa maliit na logistics office. Hindi BPO pero same exhaustion. Naabutan ko si Anton sa sala, pawis, parang may tinatago. Anong ginawa mo? Tanong ko agad. Wala, sabi niya pero hindi niya ako tinignan. Anton, ulit ko, mas mababa yung boses. Umiling siya. Okay, fine, pinuksan ko. Nanlamig yung kamay ko. Yung drawer? Tumanggo siya. Parang proud pa rin kahit guilty. Oo, wala naman. Puro papel. Anong papel? Tanong ko. Kulubot, sabi niya. Parang lumang letter. Tapos may picture. Picture ng ano? Tanong ko. Halos bulhon. Tumawa siya ng mahina. Ewan, babae, luma, black and white. Ang creepy, parang nakatitig. Nasaan ngayon? Tanong ko. Binalik ko na. Wala naman. OA kayo. Pagpasok ni Mama galing kusina, dala yung palanggana ng labada, naamoy niya agad yung tensyon. Parang ganun siya eh. Kahit hindi niya nakikita, nararamdaman niya. Ano to? Tanong niya. Walang sumagot. Ako yung nagsabi. Ma, binuksan ni Anton. Napatigil si Mama. Yung palanggana, muntik malaglag. Lumapit siya kay Anton, mabilis. Parang mas bata siya bigla. Bakit? Tanong niya nanginginig. Bakit mo binuksan? Ma, wala naman. Inis na si Anton. Papel lang. Anong papel? Letter, sagot ni Anton. Picture. Nanginginig yung labi ni Mama. Nasaan? Binalik ko na nga. Tumayo si Anton. Grabe kayo. Tignan natin, sabi ni Mama. Hindi na siya nakikiusap. Utos na. Pumunta kami sa cabinet. Sa bawat hakbang, parang bumibigat yung hangin. Yung ilaw sa sala biglang parang humina. Yung amoy biglang naging mas matamis, mas luma. Binuksan ni Mama yung drawer, nanginginig. Kinuha niya yung laman. Isang envelope, walang pangalan, isang litrato, isang maliit na piraso ng tela, parang panyo. Pagkakita ko sa litrato, nanikip dibdib ko. Babae nga, nakaitim, nakaupo sa harap ng cabinet din. Parehong ukit, parehong salamin, pero sa litrato may apoy sa gilid, parang captured sa gitna ng sunog. At yung babae, hindi takot, nakangiti siya ng koonti. Sa likod ng litrato, may sulat kamay. Pakiingatan mo, pag bumalik ako, buksan mo. Yun lang, walang pangalan, pero yung sulat, parang pamilyar. Ma, sabi ko, paos. Kanino to? Hindi sumagot si Mama agad. Umupo siya sa sahig, hawak yung litrato na parang mabigat. Kay Tita Lila, sabi niya sa wakas. Tita Lila? Ulit ko. Sino yun? Bakit hindi ko kilala? Sumingit si Anton. Ma, may tita tayo? Bakit hindi mo sinabi? Tumingin si Mama sa amin at yung tingin niya parang humihingi ng paumanhi ng matagal ng overdue. Kapatid ko, sabi niya. Ate ko. Nanlamig ako. Ma, akala ko dalawa lang kayo ni Lola. Ikaw lang anak. Umiling si Mama. Hindi, 3 kami. Pero si Lila, nawala. Nawala? Tanong ko. Tumanggo siya. Noong sunog. Pero sabi mo, hindi ko natapos kasi biglang may pumitik sa utak ko. Nasunog yung bahay, pero yung cabinet, hindi. Nasunog si Tita Lila, pero may litrato siyang nakangiti. Parang alam niya. Ma, sabi ko dahan-dahan, hindi ba namatay talaga si Tita Lila? Tahimik. Hindi nagsalita si Mama, pero yung katahimikan niya, yun na yung sagot. Si Anton biglang nagmura. Putang ina, Ma, ano to? Bakit may ganito? Anton, sabi ni Mama,
pero wala nang lakas ng boses niya. Ma, bakit mo dinala to kung ano mang, bakit mo sinama? Huminga si Mama ng malalim, tapos tumingin siya sa cabinet na parang may kinakausap siya. Dahil bumabalik, sabi niya, kahit saan ko ilagay. Bumabalik ano? Tanong ni Anton. Yung cabinet at yung naghihintay. Pagkatapos nun, hindi na normal yung bahay. Hindi yung tipong biglang may lumilipad na plato. Hindi, mas subtle. Mas pang-araw-araw na mali. Una, nawawala yung mga bagay. Suklay ni Mama, charger ni Anton, yung ID ko. Tapos, makikita namin sa loob ng cabinet. Nasa shelf, nakaayos. Parang may nagbalik, parang may nag-ayos. Ano ba to? Bulhon ni Anton isang umaga, halatang puyat. Sinong naglagay ng ID mo dyan? Hindi ako sumagot kasi ayaw kong aminin na hindi ako. Pangalawa, yung salamin sa cabinet, mas lumilinaw. Yung dating cloudy, unti-unting nagiging clear. Parang may humihinga sa loob. Parang may naglilinis mula sa kabila. Minsan, dumadaan ako. Sisilip ako sa reflection. Tapos parang may second layer yung image. Parang may silhouette na sa likod ko na hindi ko makita ng direkta, pero nandoon. Pangatlo, yung amoy ng sampagita. Laging sampagita. Kahit walang bulaklak sa bahay, kahit walang pabango si Mama, kahit si Anton, amoy axe lang at yusi. Mabango ah, sabi ni Anton, sarcastic. May multo na naka-avon. Wag ka na, sabi ni Mama, pero hindi niya maitago yung panginginig. At sa gitna ng lahat, may isang bagay na pinakamakakapraning, yung tunog ng drawer. Sa gabi, maririnig mo na parang binubuksan, dahan-dahan, crack, parang kinakaladkad yung kahoy, tapos click, tapos shhh, parang papel na binabaliktad. Kapag lalabas ka para tignan, sarado, tahimik. Pero ang lamig sa sala, parang may nakaupo. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Nasa kwarto si Mama, umiiyak. Narinig ko siya habang nagdarasal. Lord, wag na. Tama na. Si Anton nasa kwarto niya. Nakabukas yung music, malakas. Parang tinatakpan yung takot sa bass. Ako naman, nasa sala. Nakaupo sa cabinet. Patay ang ilaw. Yung liwanag lang galing sa poste sa labas. Kung sino ka man, bulhon ko. Kung si Tita Lila ka man, ano bang gusto mo? Tahimik. Narinig ko lang yung electric fan sa kabilang kwarto. Whir, whir. Tapos sa salamin, may gumalaw. Hindi anino, hindi reflection ko. Parang may kamay. Dahan-dahan, may fingerprint na lumitaw sa loob ng salamin. Parang may dumampi mula sa kabila. Isa, tapos isa pa. Parang sinusukat niya yung glass. Nauurong ako, pero hindi ako tumakbo. Para akong na-stuck. Sa sobrang hina, may boses. Hindi galing sa labas, hindi galing sa loob ng cabinet. Parang galing sa mismong kahoy. Buksan mo. Tagalog, babae, malambot, pero may lamig sa dulo. Parang galing sa basa. Buksan mo. Ulit. Nabuksan na. Bulhon ko. Binuksan ni Anton. Hindi yon, sabi ng boses, mas malapit. Yung pinto. Yung pinto? Nakatitig ako sa cabinet. Yung dalawang panel. Yung salamin. Yung ukit. Bakit? Tanong ko, nanginginig. Anong nasa loob? Tahimik sandali. Tapos, ako. Yun yung pinakasimple, pinakamakakataot na sagot. Dahan-dahan umangat yung kamay ko. Hindi ko alam kung ako pa ito. Hinawakan ko yung hawakan. Ramdam ko yung lamig na parang yelo. Sa kwarto, may biglang sigaw si Mama. Huwag! Lumabas siya, nakapambahay, hawak rosaryo, buok sabog, umiiyak. Huwag mong bubuksan,
Sigaw niya, "Anak, please." Si Anton lumabas din, hawak cellphone na naka-flashlight. "Ano na naman?" Sigaw niya pero yung boses niya hindi na matapang. Tumingin si Mama sa cabinet, hindi sa akin. Parang ayaw niyang tignan ako kasi baka ako yung mawala. "Lila," sabi ni Mama, basag ang boses. "Tama na." Tahimik. Tapos may katok mula sa loob. Tok, tok. Parang polite, parang nakikiusap. Tok, tok. Si Anton na pumura ulit. "Ma, anong gagawin natin?" Si Mama huminga siya ng malalim. Parang inuubos niya na yung buong buhay niya sa isang hinga. Hindi ko alam, sabi niya. Akala ko, pag dinala ko dito, titigil. Bakit mo dinala? Tanong ko, galit na ngayon, pero yung galit ko parang takot din. Ma, bakit mo dinala kung alam mong may lila? Umiiyak si Mama. Kasi, sabi niya, pag iniwan ko, may ibang bubuksan. Natahimik ako. Kasi totoo, kahit kami nabuksan. Yung cabinet ba karang magnet sa curiosity, sa pain, sa guilt. Ma, sabi ko, mas mahina. Anong nangyari noon? Totoo ba talagang nawala siya sa sunog? Tumingin si Mama sa akin finally. Yung mata niya, red, swollen. Hindi siya nawala, sabi niya. Umalis. Umalis? Ulit ko. Tumanggo siya. May lalaki. May nangako. Sabi, ilalabas siya sa hirap. Ilalabas siya sa bahay. Sa buhay na yun. Anong kinalaman ng cabinet? Tanong ni Anton, nanginginig. Doon niya tinago. Sabi ni Mama, yung mamasulat, yung mga gamit, yung mga pangakong hindi niya kayang sabihin kay Lola. Sa cabinet? Bulong ko. Tumanggo si Mama. At nung gabing yon, nung nagkasunog, hindi ko alam kung aksidente o hindi. Basta si Lila, huling nakita ko, nakaupo sa harap ng cabinet. Hindi siya sumisigaw, hindi siya tumatakbo. Napalunok ako. Bakit? Parang may hinihintay, parang may kausap. Tahimik. Ma, halos bulong. Baka hindi siya lumabas. Umiling si Mama. Hindi ko alam. Pero sa salamin ng cabinet, may second reflection. Hindi kami. Isang babae, nakaitim. Nakatayo sa likod ni Mama. Si Anton, hindi niya nakikita. Nasa gilid siya, nakatutok yung flashlight. Pero ako, nakita ko. Hindi siya solid, parang usok, parang dark water. Pero yung shape, malinaw. At yung amoy ng sampagita, biglang sumabog sa hangin. Ate, bulong ni Mama, biglang nag-freeze. Parang naramdaman niya kahit hindi niya nakita. Ate, wag. Sa pinakamahinang paraan, narinig namin yung boses ulit. Buksan mo. Hindi na sa akin, kay Mama na. At nakita ko yung kamay ni Mama, dahan-dahang umangat. Parang may humihila sa pulso niya. Yung rosaryo kumalansing. Mama! Sigaw ko, hinawakan ko yung braso niya. Nanginig siya, parang nagising. Ayoko, sabi niya, umiiyak. Ayoko. Pero yung cabinet kumatok ulit. Tok, tok, tok. 3 beses, parang nung unang gabi. Si Anton biglang lumapit. Tama na, sabi niya, lalaki yung boses pero basag. Kung may multo man, lumabas ka na. Kung kailangan mo ng closure, eto na, labas. Mali, sigaw ni Mama, wag. Pero huli na, hinawakan ni Anton yung hawakan. Binuksan niya ng bahagya yung pinto. Hindi ko nakita kung ano yung nasa loob kasi hindi siya dark na empty. May ilaw. Hindi puti, hindi dilaw. Parang ilaw ng apoy na hindi mainit. Parang ilaw ng hapon sa lumang bahay. At sa ilaw na yon, narinig ko yung tunog ng mga tao. Hindi malinaw na boses. Parang
nagpa-party sa malayo. Parang may tumatawa, parang may umiiyak. At ang pinakamatindi, amoy usok, amoy sunog na luma. Anton! Sigaw ko, hinila ko siya palayo. Pero si Anton nakatitig, para siyang na-hypnotize. Yung mata niya biglang empty. Ang init, bulong niya. Ang init, pero ang lamig. Si Mama nagdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka. Yung cabinet biglang huminga. Oo, huminga. Parang may hangin na lumabas, mainit-init na may kasamang abo. At sa isang iglap, sumara yung pinto mag-isa. Slam, pero hindi sobrang lakas. Saktong bigla, parang ayaw niyang tuluyang buksan. Parang pinapaalala niya lang na kaya niya. Napatumba si Anton sa sahig, humihingal. Ano yun? Bulong niya, pawis na pawis. Ano yun? Hindi ko alam may sasagot kasi sa ilong ko, nandun pa rin yung amoy usok. Sa tenga ko, nandun pa rin yung malayong ingay ng mga boses. Si Mama, umupo sa sahig, parang naubos. Hawak niya yung rosaryo, naminginig. Ate, bulong niya, halos walang tunog. Patawad. Kinabukasan, nagpasi siya si Mama na ipatapon yung cabinet. Hindi na, sabi niya, matigas, parang may biglang lakas. Si Anton hindi na nagbiro, tahimik siya buong araw, parang may iniisip na hindi niya masabi. Tinawagan namin yung magbobote sa kanto tapos yung karpinterong kapitbahay si Mang Rolly para tumulong magbuhat. Pagdating ni Mang Rolly, tumingin siya sa cabinet tapos napailing. Ay, ang bigat nito ah. San galing? Lumang gamit, sagot ko. Lumapit yung asawa niya si Aling Mercy, nakapamaypay. Naku, wag niyo nang daling yan sa iba. Baka may kasama. Natawa sana ako pero walang lumabas na tawa. Anong kasama? Tanong ni Anton pero wala niya yung usual niyang yabang. Curious lang pero takot. Si Aling Mercy tumingin kay Mama. Parang ayaw niyang makialam. Nung binuhat nila, narinig ko ulit yung kalabog sa loob kahit alam kong empty na. May laman pa yan, sabi ni Mang Rolly, hingal. Wala, sagot ko, wala talaga. Pero habang binubuhat nila palabas, yung salamin sa cabinet parang nagpakita ng refleksyon na hindi tugma. Sa salamin, nakita ko si Mama nakatayo sa harap ng cabinet, mas bata. Buhok niya mahaba, nakasuot siya ng damit na hindi ko pa siya nakikitang suot at may babae sa tabi niya, nakaitim, nakangiti. Nasa salamin lang pero parang totoo. Hinabol ko yung cabinet parang tanga. Sandali! Pero paglabas nila, wala na yung reflection. Normal na ulit, cloudy, parang walang nangyari. Ipinatong nila yung cabinet sa karito ng magbobote. Umusog yung gulong kumalansing. Sa junk shop na to, sabi ni Mang Rolly, kukunin na lang ng bakal-bakal. Si Mama nakatayo sa pinto, hindi lumalabas. Parang takot siyang tawirin yung hangganan. Parang alam niyang pag umalis yung cabinet, may mawawala sa kanya na matagal na niyang kinikimkim. Pag alis ng karito, tahimik yung bahay. Parang nabunutan ng tinik, pero parang nawalan din ng tunog. Walang amoy sampagita, walang tuk-tuk. Walang lamig sa sala. Dapat relief, di ba? Pero nung gabi, bandang 11, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko si Anton sa sala. Ate, tawag niya, mahina. Ate, bakit? Sagot ko. May cabinet, sabi niya. Natawa ako automatic dahil defense mechanism. Tanga, pinatapon na. Hindi, sabi niya, nanginginig. Yung tunog. Tumigil ako sa paghugas. Pinatay ko yung gripo. Tahimik. At doon, narinig ko. Krrrk! Yung tunog ng kahoy na kumikiskis. Parang drawer na binubuksan. Pero wala na yung cabinet. Lumabas ako sa sala. Si Anton nakatayo sa gitna. Nakatitig sa corner kung saan dati nakalagay yung cabinet. Wala. Empty space. Pader lang na may marka ng alikabok. Pero sa sahig, sa mismong spot, may manipis na linya ng abo. Parang may natirang footprint ng apoy. Ano to? Bulong ko.
Tapos sa hangin, amoy sampagita ulit. Mahina lang pero distinct. Sa kwarto, narinig ko si Mama huminga ng malalim, parang nagising. Tapos bulong niya, halos walang tunog. Ate, nandito ka pa rin. Hindi siya nagtatanong, parang statement, parang alam niya. At doon naintindihan ko, dahan-dahan, habang nakatayo ako sa sala, pinapakinggan yung katahimikan na may natitirang tunog. Hindi pala yung cabinet yung bumabalik, yung hinihintay, yung hindi natapos, yung kwentong tinago sa kahoy. Pero kahit tinapon mo na yung kahoy, nasa loob mo pa rin yung pagtatago. Kaya ngayong gabi, habang sinasabi ko to sa'yo, hindi ko alam kung anong mas kinakatakutan ko, na may babaeng nakaitim na naghihintay sa loob ng isang bagay, o yung katotohanan na sa bahay namin, may mga pintong matagal nang bukas kahit wala ka nang nakikitang cabinet.